Si Calvin Abueva ngayon ay openly, ayon dito kay Snow, nagre-request ng ma-trade. At mukhang itong Barangay Ginebra at Converge Fiber Xers ang dalawa to sa mga interesado na pwedeng puntahan nito. Sa totoo lang, itong Converge hindi naman sikreto na matagal na napapabalita na ito'y gustong kunin itong si Abueva. At ito namang si Coach Tim Cone, sa tingin ko bagay si Abueva dito sa Ginebra dahil magkakaroon na sila ng tinatawag na energizer talaga. Yun nga lang, medyo marami nagsasabi, ito si Abueva kasi medyo out of control yung laro. So baka hindi to umubra pagdating dito sa triangle offense ng Ginebra. Pero sa tingin ko naman mukhang pwede to at sabi nga nila madidisiplina yan ng Gene Kings. Pero itong sa Converge, isa pa yan sa magagandang options na pwedeng pagdalhan dito kay Abueva. Kung ite-trade itong si Calvin Abueva, sa tingin ko medyo kinakanan nitong sabihin na natin usisaing mabuti yung trade value nito. Walang duda na kaya pa maglaro ni Abueva. Siya naging top scorer dito sa Philippine Cup at nakita natin umiscore pa nga ito ng 41 points. Yun nga lang, 37 years old na rin to si Abueva, so ilang taon na lamang yan makapaglalaro ng high level basketball. At yan syempre ang pinag-aaralang mabuti ngayon ng mga teams. Kaya medyo magiging sabihin natin komplikado yung negosasyon dito kay Calvin Abueva, pero sa tingin ko magkakaroon talaga ng sabihin na nating pag-uusap at bandang huli ang mapupuntahan na lang ni Abueva kung ma-trade yan, either itong Barangay Ginebra or itong Converge Fiber Xers. Sino dyan sa tingin ko po pwede naman dito sa Gene Kings at pwede dito kay Calvin at kinakailangan lang magsigurado ng Titan Ultra na yung paglalagyan dito kay Calvin Abueva ay yung talagang sabihin natin makakakuha sila ng sulit na kapalit. Buti na lang mayroong magandang mga trade assets itong Ginebra at Converge at dyan na lang pipili itong Titan Ultra. Ngayon, tignan natin kung yung ibang teams katulad ng Phoenix, Raynor Shine at iba pa ay kukuha dyan. Sinisi ni Coach Chot Reyes itong mga referees kaya natalo ang TNT noong Game 5. Nung tinanong siya kung anong masasabi niya sa officiating, sinabi ni Coach Chot na ayaw niya mag-comment dahil ayaw niyang ma-fine. At sinabi niya na panoorin niyo na lang yung laro. Obviously, do sa statement na yun, maliwanag na hindi siya masaya dito sa officiating. At sinabi ng mga fans ng TNT na pabor daw sa SMB yung mga refs. Pero sa tingin naman ng mga fans ng San Miguel, baligtad. At gumagawa lang ng dahilan si Coach Chot at hindi matanggap yung pagkatalo nila. Kaya nga ngayon, yan daw pinag-iisipang mabuti ng mga fans kung ano mangyayari dito sa Game 6. Kapag nanalo mamaya San Miguel, champion na yan. At marami nagsasabi na hindi pa nag-uumpisa yung laban na gumagawa na ng dahilan itong si Coach Chot Reyes kung sakaling matalo sila dito sa SMB. Tignan natin kung anong magiging adjustment pagdating sa actual game. Kasi sa tingin ng karamihan, mukhang itong si Coach Chot Reyes na ilabas na lahat ng barahan niya. Pero malay natin baka magkaroon ng major adjustment ng TNT dito. Kinakailangan syempre kasi na bukod sa 3-point shot, mag-click pa yung ibang offensive schemes itong TNT para masiguro na sila ay magkakaroon ng tsansa na manalo. Sa panig naman ng San Miguel, dapat ito strong start sila para sabi nga nila makagawa na ng malaking lamang para sabihin natin mawala ng gana o mahinaan ang loob itong TNT na humabol. Dahil syempre mahirap na kapag nagdikit yan at tumabot ng Game 7, yung momentum mapupunta sa tropa. Kaya yan nga kinakailangan gawin ng San Miguel. Kung gusto mo, dapat tapusin na agad yung serye, lalo na at merong knee injury itong si Junmar Fajardo. Nakita natin, i-hindi niya yun talaga. So dapat, kung ikaw ang SMB, ay tapusin mo na dahil kung injured si Fajardo, baka madihado pa sila sa Game 7. Kung ikaw naman ang TNT tropa, dapat gawin mo ang lahat para masiguro na ma-contain mo hindi lang si Fajardo, kung hindi maski na yung iba pang mga scorers dito sa San Miguel para magkaroon ka ng chance na manalo sa Game 6. Sa iba pang trade news, mukhang ito raw si Andre Caraco ayon sa mga dumalabas na mga post sa social media ay baka i-trade na ng Rain or Shine Last to Painters. At baka draft pick lang daw hinihiling nilang kapalit, baka second round draft pick. Hindi naman nakapagtataka yung ganito, no? Dahil ang daming players ng Rain or Shine na pare-pareho yung posisyon. Itong of course, si Andre Caraco, si Adrian Locum, si Gian Mamuyak, si Felix Lemeti, si Anton Asisio. Lahat sila pare-pareho yung position. Pwedeng point guard, pwedeng shooting guard. Kaya nga hindi sila lahat nabibigyan ng playing time itong si Coach Yeng Giao. So, okay na nga na bitawan na ni Coach Yeng ito si Caraco. At tandaan natin, kumuha pa ng tatlong mga players ito si Coach Yeng na binigyan ng kontrata. So, mayroon talagang mawawala doon sa lineup nila. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito si Caraco trade na talaga ng ROS. Mahusay na player naman to si Caraco. Yun nga lang, hindi siya talaga mabibigyan ng playing time sa Rain or Shine. Dahil sa sobrang dami ng players na pareho din ng kanyang posisyon.
At yan ang dahilan kung bakit ito ite-trade na. At marami namang mga teams ngayon sa PBA sa tingin ko ang magkakaroon ng interest na makuha ito si Karakot dahil mahusay pa rin naman yan na guard. Kinakailangan lamang talaga na ito mabigyan ng minuto para naman siya ay magamit nitong si Coach Yeng Giao o kaya kung sino pa mang team kung saan siya mapupunta. Sa panig ng ROS yung draft pick na yan, syempre magagamit nila para makakuha ng big man na para sa susunod nilang lineup dahil kung sobra sa guard ang ROS, ang kulang naman dyan ay yung big man talaga. Kaya hindi na ako magugulat kung magkakaroon talaga ng major adjustment dito sa roster nitong si Coach Yeng Giao. Kung saan magkakaroon siya ng panibagong mga players na ma-acquire. Kaya nga ito talaga yung makikita natin kung magkakatotoo nga talaga yung balita na ito ite-trade at wala naman talaga magugulat kung ganyan ang mangyayari. Dahil syempre, itong si Coach Yeng Giao magiging isa yan dito sa mga talagang kukuha ng mga sabihin natin matitinding players. At ang huli nating balita ngayon, itong NLEX Road Warriors daw ay isa pang team na posibleng gumawa ng mga trade. Unang-una, ang unang balita dyan, to si Shot ng Kinsen nga ay tinanggal na nitong management ng NLEX. Hindi na yan, nag-issue na ng official statement ng NLEX at ito ngayon nangyari. Itong si Jong Chico officially nandun pa sa NLEX pero marami naniniwala na hindi na rin yan magtatagal doon sa lineup ng Road Warriors. At kung hindi pa mag-improve sila dito sa Commissioner's Cup, baka mapalitan na rin to si Coach Jong Chico nitong si Josh Reyes. Bukod dyan, nitong si Enoch Valdez at si JV Moco ng balita ay ite-trade na rin daw nitong Road Warriors at yung pangalan na uugnay nga dyan ay baka dito sa Converge o Magnolia. Parehong mahusay na player itong si Moco at si Valdez at tiyak na merong mga teams na kukuha nga dyan. Hindi na nga nakapagtataka na interesado daw itong Magnolia at Converge. Kung sakasakali pwedeng maging wingman nila yan at yan ang dahilan kung bakit itong NLEX ay willing naman makipag-trade sa kanila. Kung sakali na matuloy ang ganitong klaseng usapan, wala tayong nakikitang problema pagdating dito sa pagdagdag ng mga bagong player sa index. Actually, marami na nga nagsasabi matagal ng panahon na kinakailangan talaga nitong Road Warriors ng bagong malakas na mga lineup para naman masiguro na sila talaga makapag-compete na dito sa PBA. Marami nga nagsasabi na kinakailangan talaga nitong index ng dagdag ng mga players para masiguro na sila talaga sabihin natin makapaglaban na dito sa mga teams at makapag-abot na sa semis o kaya finals para hindi na sila napag-iiwanan nitong Meralco Bots at ng TNT Tropa. Kaya talagang huwag tayong magulat kung sakasakali nga na itong si Enoch Valdez at JB Moco na i-trade na nitong Road Warriors at sila ay malipat sa ibang kuponan. Ngayon, kung sino yung makukuhang player o draft pick, depende na yan kung anong mapagkasusunduan ng mga ball clubs na may involved sa nasabing trade. Ang maliwanag dito, maraming movement sa NLEX. Binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, pati na rin si Malyari Mascareñas, si Monte Guzman, si Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.